Good morning ho sa inyo lahat. Monday, 17th of July. Kumusta ho kayo mga boss? Sa mga suki ho natin, nanonood ho sa telebisyon, kami ho'y napapanood lamang sa IBC TV 13. Ganon din po sa CLTV 36. Sa aming digital platform, makikita nyo po kung saan po pwede kami sundan. Yan ho, sa aming Bitag Official YouTube TV and then sa aming Facebook page, Bitag Live. Ngayong umaga mga boss, kayo ba'y ready na? Okay, pag-usapan po natin. And dumadami po yung dorobo, hindi lang po sa social media, kundi pati mga tanggapan, nagiging dorobo na rin ang kanilang operasyon. Di lang po dyan, may mga dorobong medyo sabihin ho natin sa loob ho ng mga tanggapan, ang kanilang estilo ng kanilang pakikipag-usap o di naman kay pakikitungo sa iyo bilang customer o di na naninilbihan siya sa pamahalaan, dorobo at scammer po ang dating. Dumadami pong scammer ho natin sa lipunan, mga boss, kaya mag-iingat po kayo. Yung scheming and scamming, yung mga scammer kung tawagin po natin, pinakamadali sa lahat mga boss ay yung Mariosep na to, ay naghahanap po ng mga investment na investor o investment. Mag-iingat na po kayo. Kapag nakita na po kayo ng ganyang investment daw, kikita kayo, ang tigas po ng ulo talaga ng karamihan po sa atin. Pero may iba suwabe. Mag-o-offer po sila ng mga negosyo. Big time. Malaki pong inyong ilalagak ho na kapital. Pero mag-iingat po. Lumapit po sa amin. Ito po yung kumpanya na to. Nakipagsubukan. Dinemanda pa po ako. Okay. Dinemanda po ako sa Quezon City Regional Trial Court. Gawa nga daw po dahil inutusan ko raw ho yung CIDG Quezon City para sila ho'y lusubin. Kaya ako pong ginantihan. Di ba naman may sapak sa utak ito? Ano ho ang mangyayari yan? Pagmasdan nyo po yung estilo. Matututo po kayo mga bossing. Kaya investment baka nyo. Yung ho sa mga social media, mag-iingat po kayo dyan. So, mamaya ng konti. Ayan po. Kumusta ho kayo sa... dyan po sa Davao. Good morning po sa mga taga Davao. Una sa lahat, sasabihin ko po sa inyo, kaibigan po namin yung mga Duterte. Lalo na si PRRD. Mabait po yung mayor dyan, si Baste. Nakikipagtulungan po yan. Kaya yun, wag niyo po kayong siguro mag-iisip ng kung mga bagay na parang pampolitika. Kasi medyo mali ata. Ano? Si Ben Tulfo po ako. Yung hong journalist, investigative, yun hong public service, ang ginagawa po namin. Wala po ako sa politika, kaya please lang. Unless kung talagang sasabihin nyo, sige, tumakbo ka, Ben, magpa-practice muna po ako ng jogging. Ha? In the meantime, ako dahil tag-ulan ho ngayon, so sa loob lang po tayo ng sinasabing bahay, doon ho sa sinasabing treadmill. Anyway, eto na ho, mga boss. Hindi po saklaw ng malayang pamamahayag, the freedom of expression and the freedom of speech. Hindi po saklaw ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng nakaka-insulto at pangungutya o pagganap o impersonation. Guess niyo mga boss? Sa sagradong imahe ni Jesucristo sa simbahang Katoliko o anumang sekta na sumasampalataya rito. Ngayon, wala pong karapatan ng sino man sa LGBTQIA community, straight o unknown, na gawing katatawanan ang pananampalataya at paniniwala ng sektang simbahang Katoliko kahit anong sekta at denominasyon ng relihiyon. Gets niyo mga boss? Ang panginsulto at nakaka-insulto, maaring hindi iniinsulto pero nakaka-insulto sa simbahang Katoliko na sinadyang tinarget nitong tinarget nitong, makikita nyo, sino ba to? Papakita nga natin to. Okay. Tinarget po nito. Papangalan nito, Iluka. So ngayon, si Iluka, maaring hindi po niya sabihin, hindi nakaka-insulto. Nakaka-insulto po yan. Bakit po nakaka-insulto? Sinadya niya pong i-target. Tinarget niya po isang uring diskriminasyon sa sinasabing simbahan or sekta, ano man denominasyon.
Alam ko nung araw, my name is Luca, si Vega, at kung sino ba yung kumanta nung araw, 80. So, ang layo po sa mukha niyan. Ginawang katatawanan. Nako, ngayon, sinadya niya to, pinaghandaan niya pong nakita niya yan, pinag-isipan niya, may costume pa. Tingnan mo, tingnan niyo ho, ginaya niya si Jesucristo ng Katoliko. Ngayon, lalaliman ko pa, walang karapatan ng sino man mag-discriminate sa anumang relihiyon, pagkatao, lahi, edad, partikular, diskriminasyon sa LGBTQ. Akong tanong ko rito, ba't mo ginawa to, Luca? Hindi ka nakakaaliw. Putok sa buho kang queer ka. Karapatan mo bilang LGBTQIA. Dapat respetuhin mo. Dapat rumispeto ka sa iba. Matuto kang rumispeto. Respect is earned, it's not given. Respect begets respect. Matuto ka sa susunod. Eto ngayon, I'm sending you to school ng Bitag University. Kahit na mismong mga kasamahan mong miyembro ng LGBTQIA, nahihiya at nagsalita laban sa ginawa mo. Ang tigas pa rin ang paninindigan mo. Teka muna, ang paninindigan mo may hangganan na hindi nakaka-insulto. Kasi, ito, dapat sa'yo, kinuha mo yung bakya mo, yung pinukbok mo sa ulo mo. At nagkaroong tingkasiyahan, katatawanan. Katatawanan pala ang gusto mo. By, make fun of the expense of others. Huwag mong gawing katatawanan sa pamamagitan ng iba o ibang sekta o ibang lahi. Diskriminasyon na yan. Kahit na ang LGBTQIA, huwag mong gawing katatawanan, isabak sila sa kahihiyan. Kung naniniwala ka sa Diyos, hindi mo pinagloloko ang iba, anumang sekta, denominasyon, sa kanilang pananampalataya. Kung wala kang Diyos, dahil ateista ka, para ka bang kabayo, asing kabayo na sa lupang ito, na kapag natigok, patay ka na, lupa ka na lang. Huwag mong pagtatawanan ng sumasampalataya at naniniwala na may buhay na walang hanggan at may Diyos. Gawin mo ang katatawanan, sarili mo at mukha mo. Huwag sanang sabihin ng iba yung ginawa mo pangit yung performance mo. Sing pangit ng ewan. Sa LGBTQIA, malaking respeto po namin, awatin nyo to. Malaking respeto ko. Awatin nyo, baka may sumunod pa rito sa luka na to. Ngayon mga boss, ako'y magsasabi sa inyo, naninindigan po siya ng kanyang performance, ang pagganap niya po ay art daw. Art ba yun at the expense of others? Subukan mo kaya gawin niya sa ibang relihiyon. Pumunta ka ng Pakistan, Iran, Saudi Arabia, kahit saan ka pumunta ron kapag hindi ka pinugutan ng ulo. Natatandaan ko yung isang dyaryo roon sa France, pinagtawanan po nila, nagkaroon sila ng cartoons sa kanilang editorial. Abay, nilusob po sila ng mga nanampalataya po sa Islam. Dito, malaya ka dahil siguro akala mo pati relihiyon pwede mong pagtatawanan. Respetohin mo. Hindi na art yan. Yung expression na sinasabi, ito'y nagagalit, sila'y nasasaktan sa ginawa mo. Abay, yung paggamit mo ng imahe ni Jesucristo sa Katoliko, hindi mo pwedeng gawin aliwan or entertainment na meron ka pang religious hymn sa private party. Ngayon, ayaw mo talagang mag-apologize, pues, ito nang aking sasabihin sa iyo. Sasabihin mo rito na, well, sino bang nasaktan dito? Tingnan mo muna, nakakasakit ka ba? Abay, tay ka muna. Kung nakakasakit ka, isipin mo kung sino. Huwag ako. Ganito ho kasing bagay na gusto natin maintindihan ng iba. Huwag po nating targetin
paglaruan ang pananampalataya, nino man. Huwag. Hindi na po saklaw yan ang malayang pamamahayag sa pamamagitan ng nakaka-insulto, pangungutya. Yung impersonation na yan. Kasi pag ganyan na po yan, you're discriminating, you're slighting. It's like an insult para doon ho sa sinasabing sekta, simbahang Katoliko. Kaya wala pong karapatan ng sinamang LGBTQ community, straight or unknown. Inuulit ko, gawing katatawanan, pananampalataya, paniniwala ng sektang simbahang Katoliko. Kahit anong sekta, denominasyon, kahit anong relihiyon, pag pananampalataya, wag po natin i-discriminate. Wag po natin gawing katatawanan ang pananampalataya ng iba. Matuto po tayong rumispeto. Kapag hindi mo nirespeto yan, walang karapatan ka dapat respetuhin, paglaruan din. Pinag-isipan niya po ito eh. Pinaghandaan niya. May pa-costume pa. Kung ano-anong pinagagawa nito, gusto mo mag-trending. Abay, magte-trending itong sinasabi ko sa'yo. Maayos ka. Para doon sa LGBTQ community, alam ko, nabubwisit din kayo dyan. Hindi na po nakakatuwa at hindi po karapatan. Hindi na po saklaw sa malayang pamamahayag sa pamamagitan ng sinasabing nakaka-insulto, pangungutya sa iba. Yung impersonation ho yan, hindi na po kasama yan. Abay, subukan mong gawin sa Islam yan. Sige, subukan mo. Subukan mo gawin sa Islam yan. Subukan mong katatawanan sila kapag natapyas yung ulo mong yan. Swerte ka sa Katoliko, medyo dito ka sa bansang Pilipinas, subukan mong gawin sa Saudi yan, subukan mo sa Pakistan, subukan mo sa iba. Kahit naman sa Italy, may kulong yan, 2 taon. Oh, dito ka, ginagawa mo. Siguro kinakailangan ng mga mambabatas natin, kung sino man. O kayo mga mambabatas, Kongreso. Simula ngayon, gumawa kayo ng sinasabing batas na rin na pang-iinsulto, pangungutya na maaring nakakaloko at hindi katanggap-tanggap sa ibang denominasyon kasi panloloko na po yan. Kaya kung kayo magagaling na mga senador, congressman, kahit sino pa man kayo, umpisahan nyo na. Walang karapatan ang sinaman na mangutya, manginsulto, or sa pamamagitan ng pagganap sa mga sagradong imahe ni Jesucristo or anumang relihiyon, kahit wag na po yan, pagtawanan, lokohin. Do not make fun of others because somebody else will make fun of you as well. Ako sa sinasabi ko rito ay kung sinasabi ni Senator Zubiri, Article 201, Revised Penal Code, offend any race or religion in the performance of obscene and indecent plays, scenes, act, at shows in theater, fairs, and other place. Sampulan na yan para makatikim doon. Paglaruan ka ng mga preso, sigurado, tayo'y magsayawan, magyugyugan. I love to see you there. Kami po ay magsasabi sa inyo na kung maaari, ugaliin niyo po sa umaga. Dito po sa programa po namin pang telebisyon, kasama na po rito yung mga issues na pinag-uusapan po natin. At the same time, pati ho yung mga bagay na iniimbestigahan ho natin talagang ito'y ina-aksyonan. Ito po yung kumpanya na to na talagang para sa akin, natatawa ako na ako ba naman idemanda sa RTC Quezon City matapos silang lusubin sa kanilang ginawang scamming. Mukhang wala na po ata sila eh. Nagsara na sila. Siguro nagpalit na lang ng pangalan. O alamin po ano? O tingnan nyo po na maigi. Eto po. Panoorin. Masusing pinag-aralan ng bitag ang marketing strategy ng pinagplanuhan din ng bitag kung paano mabubuko sa kanilang estilo ang inarereklamong kumpanya.
Pagdating sa target site, pumwesto na ang mga operatiba. Habang ang mga bitag undercover kasamang isang police undercover, agad sinalubong ng business consultant kuno. Dito, iniabot na ng mga undercover ang marked money. Walang kamalay-malay, budol money na ang kanilang hawak. Pulis kami ha. JDG. So naka-integrate na dyan sa loob, may convenience store, pharmacy, mini-mart. Mayroon din siyang internet cafe. Fully operational. Ang video ng inyong napapanood ay aktual na transaksyon sa pagitan ng mga bitag undercover at ahente ng Global Pinoy Remittance and Services o GPRS. Mayroon na rin tayo dito ang phone shop at money changer. So parang nakapackage siya, parang all-in-one or one-stop shop. Halos 2 buwan binantayan at pinag-aralan ng bitag ang estilo ng kumpanyang ito. Ang maganda nito, lifetime natin gagawin to. Services, ticketing, remittance, goods payment, lahat of them, lifetime natin gagawin. Matinik ang estilo ng kanilang pangungumbinsi kaya't napapasunod ang kanilang mga biktima. Benchmark tayo sa market ngayon. We have already market yung product natin, hindi na kailangan i-explain sa tayo. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin ang panloloko ng GPRS dahil ang kanilang negosyo lihitimo. Rehistrado sa Securities and Exchange Commission or SEC. Maging sa Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Quezon City. Subalit ang kanilang marketing strategy, maging ang pinangangalandakang serbisyo, lahat bogus. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, itinuturing na high-profile crime ang mga modus na katulad ng sa GPRS. Kasi ang operation nila is encompassing. Marami silang sinasabing negosyo. Parang tinatawag na one-stop shop. At ang binibiktima nila, may mga kayang magbayad ng milyon-milyong pesos. Naluloko din nila yung mga maliliit na tao naman na gustong makatipid sa oras, ayaw nang magpunta kung saan magbabayad, so pupunta dun sa kanilang franchisee, magbabayad ng bills, ng Meralco, magpapabook, bibili ng ticket, na hindi naman alam ng mga taong yon ay hindi pala totoo. So napakaraming nabibiktima nito. Bukod dito, itinuturing ng NBI na kabilang ito sa tinatawag na white-collar crime. Ang biktima nila, ang nagpupunta mismo sa kanila, at makikita ng biktima nila, yung lugar nila ay kapanipaniwala. Kompleto ang kanilang lugar. Merong pharmacy, may store, may booking, may ticketing. Kompleto na talagang nagpapakita ng lehitimong negosyo. Nagsimula ang lahat ng lumapit sa bitag ang isang negosyanteng si Liza. Sentro ng reklamo ni Liza ang isang lehitimong kumpanya na may illegal na negosyo sa Quezon City. Ano yung company? Global Pinoy Remittance and Services, GPRS. All right, write this down to see if there's any unethical business practice, if there's any scam or modus. This is a target. Okay, GPRS. Itihiwalay nyo to for further investigation. I want to handle this. Si Lisa, biktima ng panloloko ng Global Pinoy Remittance and Services o GPRS. Is this some kind of a franchise or what this is? Yeah, franchise siya. Pero once mag-inquire ka, magbabayad ka ng 100,000 for reservation fee before ka bigyan lahat ng information nila. After the 100,000, isi-set ka ng training orientation, tapos bibigyan ka na ng kontrata. Okay. Mahigit kalahating milyong piso ang ipinuhunan ni Lisa para makakuha ng prangkisa. Kaya ako nainganyo kasi madami. Meron silang ticketing, loading, bills payments, which is like the bayad center, and the remittance. I will only pay 596 package na yon. So, nung pumasok ka, nag-training ba kayo? Yes, sir. How many months training? 3 days. Nag-training ba kayo as how to use the system in order Yes, for you sir. to be accredited? Doon sa sinasabing Pacific, Philippine Airlines, SDAir. Actually, dun sa training, pin-hands-on talaga kami. Kasi dyan sa Joke Fair sa Commonwealth, may branch sila. Okay. So, makikita mo doon, if I will pay the franchise fee, bibigyan nila ako ng sarili kong system wherein I can do the process, the transaction. Ilang sa ipinagmamalaking serbisyo ng GPRS ang bills payment.
kung saan maaring bayaran ng bill sa tubig, kuryente, telepono, internet, credit card at maging life at pension plans. Maging ang cellphone at internet loading. Kung makikita nyo dito, we have 100 plus billers. Accredited billers daw nila. Accredited billers? Yes, oo. Bakit? Anong ibig bill nila? For example, the Maynila, the Meralco, the Sky Cable, okay. nagbabayad Alright, so sa in other amin. words, accredited ba sila ng PLDT? No. Hindi po. Accredited ba sila ng Meralco? Yun na, sir, ang na-discover ko lately na hindi talaga sila Accredited ba accredited. sila? Subalit sa unang linggo pa lang ng pagbubukas ng kanyang negosyo, unti-unti nang lumalabas ang problema ng GPRS. Doon sa orientation namin at saka doon sa kontrata namin, sabi within 24 hours lang mapopost yung bayad ni customer doon sa biller. Nung may nagko-complain na, ma'am, bakit yung bayad namin hindi pumasok after a week pa? So, tinanong ko din si GPRS. Sabi niya, nataon lang nag-offline. So, ganun ang story. So, yun ang panloloko nila doon. Yes, opo. Kaya naman ang pobreng negosyante tila iginisa sa sariling mantika. May isang araw na 5 ang nagreklamo sa amin. So, syempre, customer yun. Ibinabalik ko yung pera. Kaninong lose sa akin? Kasi dinididak nila dun sa fund ko sa system. Kasi araw-araw nagde-deposito ako in a day para doon idinidak lahat ng transaction. Matapos ang 3 buwan, nabangkarote ang negosyo ni Lisa. Ni kusing wala akong kinita. Nakikita ko na po yung kalukuhan na nangyayari sa loob ng business. That's why nag-stop na ako. Dahil dito, masusing pinag-aralan ng bitag ang marketing strategy ng GPRS. Pinagplanuhan din ng bitag kung paano mabubuko sa kanilang estilo ang inarereklamong kumpanya. If I send someone to apply to see the possibility kung magkano hinihingi, big amount of money. Sir, as of now, ang pagkakaalam ko is already 1.2 million. 1.2 million. Hindi na Okay, 596. 1.2 million. You have to hold on and we will start investigating. Yes, sir. Okay? We'll start working on this. This is a Salamat. good one. Ipinakita ni Lisa sa bitag ang payment system ng GPRS. Maging ang mga aktual na payment transaction. Magbayad ka ng 596,000, bibigyan ka ng sarili mong system. Tawag nila doon, unique system. Pag pumasok ka dito, meron akong sariling account. Usually, nagpapadeposit ako sa secretary ko ng 50,000 up in a day. Kasi dyan babawasin lahat yung mga transaction. Tapos, ito yung services. Like, for example, bills payment tayo. Maglalagay ka account number, subscribers, tapos mobile number. Ang remittance, nag-i-encode kami ng mga information ng sender, lahat ng mga details, data na kailangan namin. Ticketing, meron kaming domestic transaction. Pag pindutin mo si domestic transaction. Halos hindi na makakonekta dahil ito ang lumabas sa monitor ng computer screen. Dito, malinaw ang panloloko ng GPRS. Kasi ganun siya katagal. Yung kliyente mo mag-aantay. Ang nakakaawa sa mga bumibili ng card sa loading. Pag, di ba, ilo-load mo siya. Ang nakalagay daw doon, already used. So, bumabalik si client. Sinasabi, ma'am, ginamit na pala to. Pag tumatawag kami, nagre-reklamo kami, sinasabi na, hindi, niluloko lang kayo ng customer nyo kasi bagong-bago yung card namin. Pero pag ipasok mo naman, wala talaga. So, ginagawa ako yung nalulugi kasi binabalik yung pera. Di kinain naman ni Global Pinoy na yun eh. Isa yun sa laking lugi na. Isang surveillance operation ang isinagawa ng mga bitag undercovers sa main office ng GPRS. Agad na inasikaso ng mga ahente ng GPRS ang mga bitag undercover. I would like to present to you who is Global Pinoy Dental Services. CCPRS National Trading System na ginawa ng mga IT natin. So very unique po ang system ng CCPRS. Right now, meron na tayong franchise sa Hong Kong, sa Singapore, sa UK. Gayunpaman, kinakailangang magbayad ng franchise fee na nagkakahalagang mahigit 1 milyong piso ang mga undercover ng bitag bago sila sumailalim sa training. Sa Cubao, Quezon City naman kami nagsadya ang training center ng GPRS. Nagpanggap ang mga bitag undercover na big time na mga negosyante. Kaya naman kahit wala pang down payment na abot sa mahigit 3 milyong piso, agad silang isinailalim sa isang orientation. Sa GPRS, pinackage niya yung iba't ibang services into one business.
Pakinggan ang hirat ng isa sa mga ahente ng GPRS. Mula remittances, bill payment, cellphone at internet loading, maging airline ticketing and booking, kompleto daw ang kanilang serbisyo. What we're buying at GPRS is a system. Okay, system na kung saan nandyan si ticketing, remittance, payment, loading, hotel and resort booking, direct na tayo sa airlines. Kaya, Sa Cebu Pacific nakatayap tayo. yes, so you can book ticket as many as you can. Pero Local at saka Paano mo po ito? At the same time, mayroon na rin tayo dito ang phone shop at saka money changer. So parang nakapackage siya, parang all-in-one or one-stop shop. bakit ang GPRS ba nakatayap sila sa Cebuana, Western? Yes, hindi tayo nakatay up sa kanila. Nag-tie up sila sa atin dahil sa system natin. Yan, kasi nakita nila ang possibilities ng system natin na grabe. Halos ang daming bangko namin. Kasi BPI, BDO, China Trust, Union Bank, BNB, Land Bank, marami po. Habang patuloy ang bulagas ng isang ito, sa kabilang lamesa, nagkakabayaran na. Laway lang ang puhunan ng mga ahente ng GPRS, kapalit ang limpak-limpak na pera. Matapos ang orientation, inimbitahan ng ahente ng GPRS ang mga bitag undercover sa kanilang corporate office sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Gusto nyo, bisitahin natin ngayon yung opisina. Ikot na tayo sa Main office yun? Main office. Yung main? Oo, yung corporate office natin. Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City, ang head office ng GPRS. Para hindi mabisto ang kanilang modus, ipinagmalaki ng operations manager ng GPRS na kompleto sila sa permits mula sa Securities and Exchange Commission. So, SEC registered na siya. Yung remittance license, kasama na doon sa binayaran mo. So, ibig sabihin, pagdating mo sa BSP, certificate will be released, I think, after 1 month. Sa pagkakalang nakumbinsi na ang mga bitag undercover, tuloy pa rin ang pangungulit ng operation manager ng GPRS. Actually, lahat po ang gagawin dito. So, dito mo niladala. Pag tinur namin dito sa safe room, yun na nga. Nag-increase yung idea concept kasi. Sige. Salamat sir. At para maging kapanipaniwala ang kanilang palabas, isang kontratang iniabot ng operation manager sa mga bitag undercover. Kung may tanong ako, tatawagan ka na. Sir, salamat ah. Matapos madiskubre at mapag-aralan ng sistemang ginagawa ng GPRS para makaakit ng kliyente, sunod na siniyasat ng bitag kung may katotohanan ng mga serbisyong inaalok ng inarereklamong kumpanya. Now we're talking about, let's see, I want to get a DTI dito sa parting to. I need to find out exactly franchising, especially sa travel agency. I need a standard, everything there is to know. Inisa-isa ng bitag ang mga ahensya na may kinalaman sa lahat ng serbisyong makikita sa pamphlet na bahagi ng marketing strategy ng GPRS. Want to own a franchise? Okay, there you go. Dahil franchising ang sistemang ginagamit ng GPRS para makakuha ng mga kliyente, unang sumangguni ang bitag sa Filipino International Franchise Association o FIFA. Ayon sa FIFA, walang record at hindi miyembro ng kanilang organisasyon ang Global Pinoy Remittance and Services o GPRS. Dahil may serbisyong remittances, pawn shop at money changer din ang GPRS, sunod na tinungo ng bitag ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Para sabihin mo konektado ka sa lahat ng bangko, ibig sabihin nun, may deposito ka sa lahat ng bangkong yon. Magduda ka na at hanapin mo nga yung registration at sticker. Kung sakaling wala kang makita, magpunta ka na sa BSP, isumbong mo. Ang organisasyong nangangasiwa sa lahat ng travel and tours agency, diskumpyado rin sa mga serbisyong inaalok ng GPRS. Pag sinabing ticketing and booking, halos lahat ng airline sinakop mo na eh. Kung papansinin mo, di ba? Supposedly maraming airline to, hindi na siguro lahat na isulat. Pero dapat travel agency. Travel agency sila. Maging ang Meralco at ang Bayad Center na siyang humahawak sa lahat ng bills payment,
Kinukundi na ang ginagawang panggagamit sa kanilang pangalan ng GPRS. Hindi kami konektado with GPRS. Hindi po namin partner si GPRS. Wala kaming binibigay na authority doon sa GPRS na mangolekta bilang bayad. Kinumpirma rin ng Securities and Exchange Commission o SEC na palyado ang permit ng Global Pinoy Remittance and Services. General information sheet po niya, final naman po at saka ang financial statement. Hindi po porke nakarehistro kayo sa SEC, lahat na ng gagawin nyo in the future ay legal. Matapos mapatunayang bogus ang serbisyong inaalok ng GPRS, agad nakipag-ugnay ng bitag sa Quezon City Business Permit and Licensing Office. Mabusising pinagplanuhan kung paano mahuhulog sa bitag ang panggagancho ng GPRS. So, nagbibenta sila, nag-ooperate sila as legitimate business, not doing illegitimate operations. So, dalawa. Madali kasing kumuha niya, lihipin mo. Subalit, yung pamamaraan ng negosyo mo, pandarambong, panloloko, panggagancho, magkaiba, di ba? Ako nagpapasalamat pagpunta niyo rito. Kaya lang, permit lang yan. Hindi niyo naman sakla para sabihin nag-ooperate kayo ng kalokohan. Meron sanang tapayo na ahensya maliban sa kanila. Nandun siguro yung CIDG, parang sa gano'n na sampa ng kaso, baka may balikin pera, hindi may balikin pera, walang tuloy silang kalaboso. Nakipag-ugnayan ang bitag sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Agad ikinasang isang entrapment operation. Ito yung Jockfair Building. Tapos dito sa left side dyan, ito yung pasukan entrance. Ito yung safe mall. Pero nandito yung office. Papasok yung asset natin sa loob ng office. Yung kalpa natin, pag naibigay mo ng pera, mag-discall ka na. Yun na yung time na papasukin na yung tropa. Pagdating sa target site, pumwesto na ang mga operatiba. Habang ang mga bitag undercover kasamang isang police undercover, agad sinalubong ng business consultant kuno ng GPRS. Kasi pagka nabigay mo na yung 50% na down payment, the company is already assured we can ask already the architect to do the designs. Yung actual computation, nandito lang din sa loob, yung 3.7 to 4M. Tapos pag-complete na yung payment nyo, bigyan natin ito OR. Matapos makausap ang mga undercover, isang kontrata ang agad pinapirmahan ng representante ng GPRS. Ipaprint mo ano, checklist. Dito, iniabot na ng mga undercover ang marked money. Ang mga ahente ng GPRS, walang kamalay-malay, budol money na ang kanilang hawak. Sige pa rin sa pagbilang ng pera. Pulis kami ha. CIDG. Kanya-kanyang paliwanag para makalusot ang mga ahente ng GPRS. Subalit, bistado na ang kanilang modus. Franchise operations. Sa pharmacy naman. Sa pharmacy. Consultant. Ayun po yung karapatan sinasabi ko sa inyo, yung karapatan nyo manahimik. Para yung karapatan nyo na pwede mo kayong hindi mo magsalita o ano. Ngayon, may karapatan din kayong kumuha ng inyong abogado po, ng piling abogado. Kaya kung wala po kayong abogado, kami pong impila na nagbibigay po or ng abogado. Bukod sa panggagancho, sandamakmak na paglabag ang lumitaw sa investigasyon ng BPLO. Save more po kami. Kaya sabi mo save more ka, ba't nasa yung dokumento ng Global Pinoy? Yung dokumento nyo, may Global Pinoy eh. Binigay niyo po sa amin yung dokumento, wala naman po kaming ginagawa kang ibang dokumento. Sir, ang pinapakita din ng business permit ng Global Pinoy is Kabuyaw, street sa Uyo. Wala kayong permit dito. Dahil wala ring kaukulang working permit, agad isinama ng CIDG ang lahat ng empleyado ng inarereklamong kumpanya.
Sa CIDG Camp Karingao, isinailalim sa investigasyon ang lahat ng empleyado ng GPRS. Tuluyang ipinasara ng Quezon City Business Permit and Licensing Office ng Global Pinoy Remittance Services o GPRS. Patong-patong ang kasong isirampa ng CIDG laban sa mga empleyado ng GPRS. Makalipas ang ilang buwan, gumante at nagsampa ng kasong kriminal laban kay Bitag Ben Tulfo sa Quezon City Regional Trial Court ang Global Pinoy Remittance and Services o GPIS sa ginawang paglusob ng QCPD-CIDG. Hindi natitinag ang bitag. Sino pa ang mga scammer na mabibitag sa susunod? Ang mga nahuling suspect na naipakita sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggang hindi napapatunayan sa hukuman ang kanilang krimen. Pambihira na itong GPRS na to. So far, wala na po sila. Ang ginawa po nila mga boss, nagsampa ho ng kasong kriminal laban po sa akin. Sa anumang kadahilanan, sinubukan po namin palabasin sa channel ho ng Channel 5, blinak po ng TV5 noon. Kaya nangyari, pinalabas po namin sa UNTV, kaya napalabas po. And controversial po yan, ang nangyari po dyan sa palabas na yan, abay, nagrally pa po sila, nagpa-press con. Lahat po na paninirang ginawa po sa amin, nakakala matitinag po si Bitag. So 2 beses po nagkaroon ng hearing. Sinalang po ako sa judge. And so far, wala na po nangyari kasi tuluyan na po sila nagsara. Kayong mga scammer sa susunod, umayos kayo. Sino pa ang susunod sa inyo? Mga potok sa buho kayo. Ako pa ngayon ang nasampa ng kaso. Akala siguro hihinay-hinay ako. Ang problema po sa GPRS, may mga salawahang media na katsokaran po nila. Ina-arbor po ito. Nung ako po'y nasa 5, ina-arbor po ng ilan doon. Paghampasin ko kayo dyan Buti na lang kamo, lumayas na ako sa inyo kasi kung hindi, Mariosep kayo. Kayo po, mga nanunood sa amin, relax lang po. Baka kasi mga napapanood nyo po sa amin. Marami pa po, tulad po nung nakakatawa. Nakita po na dokumento po sa dial 122 ng QCPD. Ano hong nangyari doon? Nagiinuman sa kalye. Yun po, abangan nyo po yan. At the same time, yun naman ho sinasabing, yung Ben Tulfong, estupidong Ben Tulfo na yan po sinabi sa akin. Papuntahin mo dito. Ganon. Nakakatawa, hindi ho ba? Tumitindi na po yung mga hatred sa akin. Ngayon, wala po akong pakialam. Bahala kayo magtaasan ng blood pressure ninyo. Kayo mga dorobo, kayo mga galit. Pero doon sa mga naaapi at medyo natutulungan po natin, hindi po dapat kayo tumaas ang inyong blood pressure. Kami yung magsasabi sa inyo uli, Eto po, bibigyan ko ng din, hindi po saklaw ng malayang pamamahayag. Sa pamamagitan ng nakaka-insulto, pangungutya na pagganap na or impersonation ng anumang imahe, partikular imahe ni Jesucristo sa simbahang Katoliko. Inuulit ko lang po. Huwag po nating medyo pangungutya at pang-insulto rin sa ibang mga sekta na sumasampalataya sa kanilang relihiyon. Kaya walang karapatan ng sino man sa LGBTQIA community, straight or unknown, wag po natin gagawing katatawanan. Kapag kayo huy rito tinamaan sa hagupit na sinasabi ko rito, hindi po ako nang iinsulto. Talagang nagtatawag po ako ng pansin. Di ko po estilo rito insultuhin, bagos. Dinediretso kong tuligsain. Ayoko po kasi ikaw pura Luca Vega. Sa pangalan mo pa lang, hindi ko maintindihan kung sinadya mo to, pinaghandaan mo, pinag-isipan mong nakakatawa. Sa sarili mo, gawin mong katatawanan. Pero sa pananampalataya ng iba, huwag mong gagawin. Sa mukha mo, sa anyo mo, kung anong gusto mo, malaya ka. Pero huwag pangungutya,
partikular, pag relihiyon na, kahit anong denominasyon. Respeto ang tawag dyan. Huwag paglaruan. Huwag pangungutya. Ngayon, huwag mong isiping biktima ka rito. Stop feeling you victim para sa akin. Ngayon, ganun ang ginawa mo, siguro naman, alam mo na, mingi ka ng patawad. Kung ayaw mo, sige. Ito po si Ben Tulfo, unfiltered. Wala po akong sinasanto. Pag medyo mali, tutuwirin ko. Lahat po tayo nagkakamali, kahit na po ako. Pero yung maling-mali na gawain na walang puwang sa lipunan natin, pagkutya, pang-iinsulto, kanino man, partikular sa pananampalataya ng iba, hindi po pwede yan. Wala yan, hindi kasama sa malayang pamamahayag. Subukan mo gawin yan sa Saudi, sa Pakistan, sa Iran. Tapos ka na, kid. Arios.